Hi guys! This is Marjosh in Albert TV again. So, bago natin simulan guys, yung pag-usapan natin ngayon na topic. So guys, ako po humingi sa inyo ng full support. Please don't forget to subscribe and hit the bell button para po lagi tayo updated sa ating mga video. So guys, ang pag-usapan po natin ngayon ulit, no? Kasi marami po kasi nagme-message sa akin, lalo-lalo sa mga sa group page natin na ginawa ko na yung mga illegal loan shark, no? So marami nagme-message sa akin, maraming nagtatanong, so pagtutuunan po natin ng pansin 'yon. So guys, sa nagme-message sa akin, meron po ako napansin na 5 message na sa akin ay talaga umantig sa puso ko. Kasi sa mga loan shark kasi ngayon guys, sobrang sobrang demanded, sobrang napakasakit sa loob, sobrang naglalagay ng sama ng loob sa tao, no? Nagdudulot ng anxiety, nagdudulot ng sama ng anxiety, stress. So sobrang dami. No guys to. Which is kung kayo naman nakikita niyo dun sa page natin na sobrang dami na nagme-message doon, sobrang dami na naglalabas ng sama ng loob doon. Kahit naman ako guys, aaminin ko sa inyo, biktima din po ako sa mga loan shark, biktima din po ako sa mga scammer, no? So ngayon guys, is kasi ako yung naging admin, ako yung naging head na isang grupo, na isang GC, na isang FB page na mga biktima ng mga scammer. So guys, pagtutuunan ko to ng pansin yung mga message nila, no? So start tayo dito guys. Kayo ba ay nakakaranas ng message kayo na sinabihan kayo, papadala kayo ng mga demand letter? Ang tanong dito guys, sabi ng isang napadala sa atin ng message, "Sir, totoo po ba ang demand letter na mga ula?" Totoo nga ba? Ang sagot ko po dyan guys ay depende. Bakit nasagot ko depende? Sa mga online lending apps o sa mga online lending na mga legit or non-legit, ay may sinasabi tayo na totoo at hindi, no? Pero kung yung mga ula o online lending apps na hindi pa kayo nag-due date o hindi pa kayo lumpas sa due date nyo ay sinaras na kayo, yun po ibig sabihin doon ay hindi totoo. Pero yung mga online lending apps na hindi nagpapadala sa inyo ng text, hindi kayo hinaharas, hindi kayo tinatakot, pero yung demand letter nila ay pinadala through post office at matatak mismo sa mga legislation, ay legal po yun. So tandaan po natin palagi guys, ang demand letter ay possibly na totoo o hindi. Option 1 ay dapat titingnan mo kung ito ay legal. Option 2 ay tingnan mo kung ito ay illegal. Pag masasabi mo legal, ay ito ay pinapadala mamari sa post office, may tatak sa abogado, may tatak sa hukuman, yun po yung illegal. Pag pinapadala through email, through text, through tawag, ay hindi po yung legal. Yan po yung tatandaan natin. So lahat na yan ay may binabasihan. So dapat tayo ay maging mapagmatsyag at alamin ang dapat totoo at hindi. So hopefully guys, at matindi natin kung ano ibig sabihin ng demand letter, no? Pangalawa, guys, dito naman may nag-chat sa akin. Sabi, "Sir, Sir, please help me. Nalulung na po ako sa overcharges ng mga online loans. Ano po dapat kong gagawin?" Yun ang chat niya sa akin. Guys, alam nyo, pag sinasabing nalulung sa mga overcharges, guys, pag sinasabi kasi natin overcharges, pag online lending apps, no? Pag online lending apps, dapat tandaan po natin na, Diyos ko, mas matindi pa po sila sa Bombay na magpapatubo ng porsyento doon sa inutang mo. Dapat kasi guys,
hindi naman ginajudge ko yung tao, ano. Ang dapat kasi natin gagawin is dapat binabalanse natin kung anong mga 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 pwede natin makuha in that time na kung tayo ay lalampas. Kasi pag online loan shark guys, is 7 days, 5 days mag-due. Online loan shark po yan. Kasi ang bangko or mga registered sa mga SEC na totoo, registered sa mga BSP na totoo ay hindi po yan maglilimit for 7 days. That's will include na dapat yung utang mo pag sa mga legitimity na mga bangko, sa mga legitimity na mga lending is equivalent for 30 days to 6 months. Yung iba pa nga is 12 months to 24 months. Mas maganda pa mangutang ka sa bangko kaysa sa mga online lending shark. Pag sinabing online lending shark, Diyos ko, kahihiyan mo ang kakahinatnan mo doon. No? Dignidad mo ang kakahinatnan mo doon kaysa doon sa mga bangko na legitimately is kakausapin ka, hindi ka ipapahiya sa mga lahat ng contacts mo. Wala pong ganun sa mga legitimately. No? So, hopefully guys, is maintindihan natin guys. No, pag sinasabi nalulung, Diyos ko, always, sinasabi ko na sa inyo, sa group natin, sa FB page na ginawa ko, I am always reminding you, all of you, na ikaw yung biktima na dapat maging pamamatsyag ka man. Pag ikaw na biktima ka na sa isang online lift, bakit ulit? I'm sorry for the words kasi marami ako napapansin kasi dun sa messages, mga messages dun sa page, sabi, ito ba si Juan Lod? Ito ba si Ola? Ito ba si ano? Is legit? Alam mo, nagpipigil ako sa sarili ko. Gusto ko murahin Which is, I am the admin, nagpipigil ako. Pero dapat guys is, matuto naman tayo. One experience is enough. Hopefully tayo ay matututo. Huwag po natin ulitin na ulitin. Pag inulit natin, Diyos ko po, ibig sabihin, kinakarir mo yun. Okay lang sa'yo na pinapaya ka. Okay? So, hopefully guys, maintindihan natin. So, move forward po tayo sa next topic. Ano? So guys, dito naman sa pangalawa, pangatlo, sinasabi nila, Sir, pa-help naman po. Hinaharas kasi ako ng mga online lending, willing na po ako magbayad. Di pa nga ako natapos sa araw ng deadline ko, nagawa na niya ibalandra yung mukha ko sa FB at lahat ng contacts ko na text nila. Scammer daw ako. Ako po yung, scammer daw ako. At yung iba na tawagan na nila, sobrang nakaka-depress. Kala ko, makakukulong na ako. Sobrang hiya po talaga ako. Kakilala ko. Sir, teacher po ako. Guys, teacher po siya. Teacher! Alam ko naman guys, no, hindi naman lahat ng bagay, hindi lahat ng tao ay pwede natin i-judge. Kasi lahat po tayo may kakanya-kanyang problema sa mga pinansyal. Lahat po tayo mga tao ay may kanya-kanyang pangangailangan. Pero hold the hell I care na lahat ang tao na yun ay i-judge mo. Ikaw ba? Tanong kita. Ikaw ba? Ano pangangailangan sa buhay mo? Alam mo? O hindi? Alam ko na ikaw alam mo. Kasi lahat tayo ng tao, lahat tayo, individually, ang may pangangailangan sa buhay. So, we don't have a right to judge those people na nangangailangan. Ano? Ito, teacher, nangangailangan. Teacher, nalulung. Nabiktima doon sa online loan shark. Kasi unexpectedly, hindi niya alam yung kahinat nandun. No?
So guys, yung sinabi ko, lahat ng natawagan, lahat na text. So wala po tayong magagawa dyan. Kasi na text, natawagan, wala po tayong magagawa dyan. Ang magagawa lang po natin guys is explain, paliwanag mo doon sa mga kaibigan mo, sa contacts mo, na ikaw po ay na-scam. Ikaw po ay naharas with this kind of online loan shark na akala mo ay totoo, na akala mo ay makakatulong sa'yo. Yung pala ay mas lalong nakakalulong sa'yo at nakakasira sa reputasyon mo. No? Online loan shark is like a devil, not like a heaven. No? Isipin mo, pag matatanggap ka, makakapag-loan ka, amount of 5,000, pero ma-release sa'yo is worth of 2,000. Just like a devil, not a heaven. So, tandaan po natin ulit ng guys. Guys, as bilang ako admin sa group page natin, admin dun sa ginawa nating GC, ako po always napapaalala sa inyo na bakit kailangan pa. Kung kailangan natin mangutang, kailangan natin kumuha ng pera, bakit hindi na lang dun sa mag-anak na maghanap tayo ng paraan. Huwag na po natin tangkilikin pa yung mga online loan shark. That is stupidly, I don't know. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin yan. Kasi, how many video that I have been uploaded dito sa page natin, dito sa YouTube natin, bakit hindi natin maintindihan? No? Hopefully guys, ako nakikiusap ako sa inyo. Guys, huwag nyo natin tangkilitin yung mga online loan shark. Why not? Kasi tayo po ay nalululong dyan at tayo po ay masisiraan dyan. Ako I am a purely Filipino. I am a purely not a lawyer, not a kind of person na may knowledgeable na sa mga ganyan mga klaseng cases. But I am a civilian. I am a small YouTuber creator. I am a victim of that kind of online loan shark. That's why I have confident na i-share ko sa inyo. Kaya ganito talaga ako ka-confident na encourage ko kayo na wag na sana nyo tangkilikin yan. No? So proceed tayo dito guys, no? Good afternoon, sir. Magtatanong na po sana ako, paano po gagawin sa lending na piranyo na brutal mag-text? Brutal mag-text? Sa mga ganitong text kasi guys, sa page kasi nababasa ko doon, may nakalagay doon, maghanda ka na. Tingin-tingin ka na sa kaliwat kanan mo kasi hindi ka naabutin pa bukas, mamamatay ka na, papapatay ka, papatrabaho ka namin sa tao namin. That's stupid. Amazing! Stupid agent na tinatakot kayo. Ganito ako sasabihin ko sa inyo, samba na loob ko. Stupid agent, dyan na mga agent na is bobo. Bobo sila, bakit? Wala silang ibang pinasukan na trabaho kundi yan lang kasi wala silang ibang alam. Stupidly bobo. Walang laman ang utak. Ang laman ng utak nila is manakot ng kapwa Pilipino kasi utos ng mga amo nilang alien. Sabi ko yun, stupidly. Sorry for the words, but I definitely heart na nasasaktan ako sa sobrang dami na nabiktima ng mga stupid Pilipino na sinisiraan, binibiktima at tinahayaan nila masaktan ang kapwa Pilipino because of the employer na mga alien. Mga alien, ibig sabihin alien, wala silang pakialam kung anong mga raramdaman ng mga Pilipino na nabiktima nila. Stupidly. Galit ako. Gusto ko magbura, pero hindi ko magawa. Guys, ako, humihingi ako sa inyo ng pangunawa.
unawain natin na maigi kung ano ba dapat natin gawin. Bakit natin kailangan tangkilitin yung mga online lending apps na sobrang ang dami na nabiktima? Anxiety, depression, stress. Ang iba pa, nagpakamatay kasi hindi nila kaya. Kahit tapos kayo, magtatanong sa akin, legit ba to? Diba? Ikaw, member kita. Mag-comment ka sa section na to. Nagtatanong ka sa akin. Marami nagtatanong sa akin, legit ba to? Pag mga online lending shark, walang legit dyan. Kundi scammer lahat yan. Diyos ko naman, mag-isip kayo. Nagagalit ako sa inyo. Nagagalit ako sa mga klaseng ganyang pag-iisip. Lahat kami ng admin sa mga ganyang klaseng page, tinutulungan kayo para matuto kayo, pero bakit kayo hindi natututo sa sarili ninyo? Nabiktima na kayo, sige para kayo na sige. Diba? It's useless. Useless na kaming admin ay tumutulong sa inyo. Kami ng admin na nabibigay sa inyo ng payo, tinutuloy ko. Sabi niyo nga, ay ganito pala yun guys. Paano makaganti tayo? No guys, hindi ganito. Tigilan na ho. Tigilan na ho natin yung mga ganyang kalakaran. Ano? Okay, proceed. Last question, no? Sabi nyo dito, Sir, good afternoon po. Ano po ang dapat gawin kasi nagmi-message po yung Estcast agent, Estcast agent sa mga friend ko na scammer daw ako. That's what I said, guys. Ano? Wala ho na tayong magagawa dyan. Kung na-text na yan, na-email na yan, na-chat na yan, wala na ho tayong magagawa. Kasi andyan na yan. Ano ba yung gagawin natin? Explain to it. Paliwanag dun sa mga kaibigan mo, paliwanag dun sa mga kamag-anak mo na tinawagan, tinext, trinat, paliwanag mo ikaw ay victim of the online lending shark. I know that you will need na lahat tayo ay may pangangailangan. Pero I know din, yung mga kaibigan mo ay naiintindihan nila yung sitwasyon mo. Kumapit ka lang sa patalim. Kung umapit ka sa patalim na hindi mo alam yung feedback na sa likod mo. Yung sa likod mo na akala mo okay lang pero nasa itak na pala, nakasaksak. Diba? Paliwanag mo sa lahat ng kaibigan mo, paliwanag mo sa lahat ng mga kakilala mo ay ikaw victim of the online lending shark. No? So guys, ito is the example of the text messages and the example of the messages na natatanggap ko na humingi ng payo sa akin. Guys, yung mga sinasabi ko guys is ano yun eh, practically na gusto ko maunawaan natin lahat. No, I'm not here to judge for everyone, pero andito po ako para magpaliwanag sa inyo kung ano yung dapat gawin. Nalulungkot lang talaga ako guys sa mga stupid Pilipino na mga ganyan pag-uugali. Bakit kailangan nila sirain? Bakit kailangan nilang saktan no, damdamin ng kapwa Pilipino nila because of that stupid alien? Diba? Alien, pag sinabi ng alien, mga foreigner na nagtatrabaho sa Pilipinas para ilulong yung mga kapwa Pilipino. Pero nagtatrabaho naman because of the money, papaya mo yung kapwa Pilipino. Bakit ganun? No? So, hindi natin hawak yun eh. Anyway guys, ito is just only an advice. Ito ay payo ko lang bilang isang admin ng online loan shark victims. Ano? Payo ko lang sa inyo lahat ito. Dapat tayo ay mapagmatsyag, alamin, maging matalino, no? Kasi tandaan natin, lamang ang may alam.
So, that's all for today. No? Hopefully, na ito yung vlog natin ngayon, itong content natin ngayon ay nakakatulong sa inyo, nakakaunawa sa inyo na si admin po ay galit sa lahat ng mga online lending shark. Si admin po ay galit po sa mga tao na hindi nakakaintindi. Si admin po ay galit po sa lahat ng mga Pilipino, mga nagtatangkilik sa mga online lending shark na hindi iniisip kung anong kakakaintnan, kahit anong ulit-ulit nating ipaliwanag sa kanila na ito ay illegal. No? So guys, once again, this is Marjosh in Albert TV. Nagpapaalala sa inyo, lamang ang may alam. So guys, hopefully you like it our video and thank you.